One. Hello, yan. Yung atin pong ipapakita ngayon kung papaano natin isi-set yung pagination tapos mga pros and cons sa paggamit po ng InDesign para pag nag-compile po tayo ng ating mga uh, workbook natin ng ating po mga lessons ay hindi po magkakaroon ng problema. Since InDesign pong gagamitin natin, hindi po ito applicable po sa ibang mga uh, yung mga ibang application like publisher. So, i-settle natin once and for all. Yung kailangan lang po dito i-set. Una, naka-set na po yung, ito pa papakita ko. Yung naka-set na po yung mga folders nyo. Like dito po sa akin, meron po akong folder na kung saan nilalagay ko lahat ng mga gawa ng yung mga outputs ko po. Katulad po ito sa grade 4. So, sa grade 4, quarter 1 and quarter 2 is nakaset po siya. From quarter 1, ito na pong buo natin from lesson 1 to lesson 8. So, may mga laman na po siya. Need po natin itong yung ano lang, yung tinatawag po nating InDesign file. So, INDD na file po. And then, ganun din po, goes po sa lahat ng mga ano po natin, ng mga files din. So, ito yung kailangan natin na magkaroon sa or later na gagamitin po natin. Next, yung gagawin ko pong demo is yung Science 7. Since yung Science 7 po, gumagamit po yan ng Bookman. Yun nga po yung standard yung Bookman size 12. At ito later yung atin pong gagawin sa demonstration. So nag-reset po ako ng panibago. So actually nagawa pa po siya. Nireset ko lang sa bago kasi medyo komplikado yung paglagay ng pagination. Lalo na kapag kinompile mo na po sila ng buo. So quarter 1 to quarter 2 muna yung atin pong gagawin. So, para magsimulan po siya, gawa po tayo ng panibagong file. So, InDesign, bubuksan po natin yung InDesign. Dito po, ito po, yung InDesign natin. Okay, wait lang po ano muna natin, lalabas muna siya. Okay, wait lang. Medyo nagkakaroon ng kaunting glitch. Bubuksan muna natin pong InDesign natin. Okay, dito na po. Yan. Oops. Yon, dito na po siya nag-maximize. Next po, then dito po tayo sa atin pong InDesign na application. Since gumagamit tayo ng A4, so mag-new file po tayo. Piliin po natin A4 pag wala po na sa print. Tapos hanapin nyo rin yung size na A4. Okay, sa akin kasi recent. So meron po tayo dito. Pero I know ito po sa view all presets. Meron po yung A4 po na na nakalagay na po diyan. Next, check po natin kung niya, yung mga settings. Later po, magagalaw naman po natin yan. So, for now, create po tayo. Yan. So, ito na po yung atin pong InDesign na interface. Next po, gagawa po tayo ng atin pong guides. So, ito po ay naka 0.5 po yan. So, sabi po ni publisher, need natin po at least mga 1 inch po away from the border. So, idadrag lang po natin ito. Alamin naman po ng iba siguro kung paano ito gumagana. So, from dito po sa ating pong ruler, idadrag lang po natin. Tapos, itatapat dyan sa 6 PO. So, dito din po sa kabila ay naka 6 din. So, the rest, tatansyahin na lang po natin. So, malamang dito po yan. And then, sa baba po. Wait lang po Yan, laki. Gumagamit po ako ng
ng sa keyboard ko po ay alt, yung alt button, tapos in-scroll up, scroll down ko lang para maano ko siya. Ma-scroll in, scroll out. Yun. So, spacebar. Pinutin, i-long press yung spacebar. Pwede nyo po yan i-hold. Okay. Next po, ito yung magiging cover page natin. So, punta po tayo sa pages. Ito, isa pa lang po siya. So, yung atin pong cover page, wait lang po, hanapin ko muna po yung cover page na send po sa akin po. Yung, wait lang po nasa kabilang ano kasi screen yung akin pong yung nakabukas po sa akin ngayon. So wait lang, hanapin ko po yung science dito sa akin. So I think ito nakita ko na. So dinownload ko muna po ito. So nasa downloads ko po siya. So gagawin lang po natin, ito po nakikita niyo naman. Ito po yung science po natin na page. Ito pong ilalagay natin doon sa unahan, sa pinakaunang page natin, yung magiging cover page natin. So, i-minimize lang po natin and then ida-drag po dito, isasakto po sa borders. Ayan po. Ito po 'yan yung atin pong cover page. So, yung next po natin is yun pong preface ng atin pong book, or else yun po yung bago po natin ma-scan yung or mga browse po yung mga kumbaga pwede naman po yung details. Kayo po bahala kung ano pong inyo pong napagkasunduan. So for na yung sa isip ko po, ito po yung preface po ng atin pong book. So, click nyo lang po itong last page and then new page. Yan. Or else, gusto ko kasi magaya, kinontrol-C ko lang po. Gusto ko kasi magaya po yung hindi na ako mag-i-edit ng mga ganito pong guides. So, right-click, pwede rin po ito. Right-click and then duplicate, spread. Yun. And then, burahin lang natin. So, ito po yung atin pong preface. Lagay ko lang po yan. Yan. So, syempre, gagamit tayo po ng Bookman. Bold po yung kasi yan po ay title. So, igigitna lang po natin siya. Since title po siya, siguro mga 14. Or pwede rin 16. So, shortcut po is Control Shift, tapos greater than, less than, pwede nyo po yung pindutin sa inyo pong keyboard. So, set lang po ako sa 18. Sobrang laki na po yung ibang font number. Okay, yung font size I mean. Okay, meron akong preface. Next po, yung aking pong table of contents. Syempre, punta po tayo sa pages. Then, i-duplicate lang po natin to, duplicate spread. Yan. So ito po magiging table of contents natin. Yan, ito po yung medyo komplikado na part, yung table of contents, kasi kailangan po may isiset muna natin siya bago po tayo maglagay ng lahat-lahat. So ipaplano ko na ahead ano yung magiging itsura niya. So, I think maglalagay po ako dito ng unit number. Sample, unit 1. Yan. Lagay ko dito yung, I don't know kung ano po yung magiging unit number. Yung title, nilagay ko lang po ito. Kunwari lang po yan. So, Bookman. Sige, itong gagamitin natin. Ano po siya. So, I think 14. Para yung magiging mga mga kasunod po is 12 na lang. 12 na lang yung size.
Okay, next po, ito na yung mga aralin. So, mga lesson po ito. Lesson 1. Example, cell. Cell. Parts of the cell example. So, syempre, nilagay na natin yan. Yung siniset natin dito, yung kanya pong style. So, regular na lang po yung gagamitin natin. And then, sa dulo po, dito natin malalagay yung, yung page number. Pero, syempre, dahil InDesign po ito, automatic po yan, ibubuhin niya. Yan. So, i-extend natin ito hanggang baba. Hanggang dyan po siya. Siguro magto 2 pages tayo nito. So, for now, ito po na importante po ito. Ito po yung i-set natin para mamaya pag naglagay na po tayo ng hindi ko alam kung ano po yung tawag po doon, pero yung mga indicators po niya para mabilis po mahanap ni InDesign na yun po yung nilalagyan po natin. Yung mga lesson titles, lalagyan po natin sila kung saang page sila mahanap. So, with that, may nakaset na po kasi ako dito po. Tingnan nyo po dito sa kabila, may paragraph style. So, para i-close ko muna po ito. Para mahanap po siya, punta po tayo ng window. Yun, window, tapos style, paragraph style. Yan. Ito po siya. Dito po natin isi-set. So, iha-highlight natin. Ang gagayahin natin dito po ay ang kanya pong ito, okay na po ako ito sa magiging style or magiging font. Kung magiging font style ng atin pong ng ating table of contents. So, ulit, highlight po siya. Huwag po kalimutan. Punta po tayo ng paragraph style. Then, add po ito. Create new style. Yun. Ito may nakalagay na siya. So, i-rename ko po ito table of contents. Kasi ito po yung magiging itsura ng table of contents natin. Hindi na tayo mag-i-edit ng font style, font something. Yun na po siya. Okay. So, may table of contents na po tayo. So, i-set lang po natin siya as is. Next po, siguro magiging 2 pages po ito, So, yung table of contents 1 natin, dadagdagan natin po, duplicate page. Ito po yung magiging page 2 ng ating table of contents. And then, start na po ng ating unit 1. So, sa unit 1 po, mag-a-add lang po ako ng another page. At dito ko na po ilalagay ulit. Ika-copy ko lang po itong page i-design. Actually, may gagawin po tayo dito ay something, lalagyan po natin ito ng unit 1. May pangalan dito pong unit 1. For now, hindi ko po i-attempt kasi nakita ko nagpipixelate And then, meron pong guhit dito. Ang pangit po niyan kasi makita po yung kanyang watermark. So, papatanggal natin tong watermark na yan. So, for now, as is na muna siya ganyan. So, dito po yung ating page ng atin po or divider po ito ng atin pong unit number. So, yun na. Yung kasunod na po niyan, syempre mag-start na tayo sa quarter 1, lesson 1. So, doon na po papasok yung atin pong mga ni-ready po natin. So, dito po ako sa grade 7. So, sa grade 7, bubuksan ko po lesson 1. So, liitan na po natin. Ito, i-open po natin. Ito medyo po matrabaho ng kaunti. Open po natin si InDesign. Ito po, 2 tabs na po. 2 tabs na yung nakita. So, ito po yung lesson 1. So, para madugtong po natin siya dito sa atin pong compilation, ida-drag nyo lang po ito. Yun, drinag ko po siya. Drag down. Alright. And then, mapapansin nyo po dito sa gilid, yan po, Ito po siya yung mga page, page content.
kung babalik ako doon sa atin pong compilation, ito naman po yung page niya. Yan, makikita mo naman yung pinagkaiba po. So, meron ako ditong 5 na preliminary. So, i-click ko po ito again, yung atin pong lesson 1, quarter 1. Yan. So, actually, no need na pala tong cover page na ilalagay natin dyan. So, magsa-start tayo po. Dito na mismo, yung pinaka-title po niya. Yan, ito po. So, yan na pong i-click ko dito po sa pages tab. Scroll ko po, i-hold ko yung shift, and then, i-click ko po yung last page. So, maha-highlight na po siya lahat. Yan. So, na-highlight na po siya. Ang gagawin po natin, drag and drop lang po dito sa kabila. O yung sa compilation natin. Tapos, may lalabas pong prompt. Sabi niya, saan mo i-insert? So, syempre, after ng page. Page ano? Yung last page ng page 5. So, i-click natin po yun. Yun. So, ito, pwede na po natin i-close. So, dumugtong na po siya. Oh, yun pala. Yung kanya pong yung lesson 1 natin is matter and its properties. So, yun po siya. Matter and its properties. Ayun, nadugtong na po siya. So, meron na po tayong hanggang page 15. Yun po siya. Page 15. So, next, ano po yung gagawin? Lalagyan na po natin siya ng indicator para mabasa po siya ni table of contents. Tingnan nyo po Anong gagawin ko po? First, ayaw ko magalaw. Ito po yung kanya pong title, ano niya, yung title na style. So, i-double click ko po ito. I-highlight ko. And then, balik po ako ulit sa paragraph style. This time, magkikreate ako ng new style. Yan, nakita nyo po, new paragraph style. So, double click ko po ito. Ito po yung akin pong title page. Kinapsla ko na lang po para malaman ko ito po yung title page ko. So, yan. So, ulitin ko po Ay, sorry. Dito pa tayo. Oops, nawala siya. Control Z. Kasi na-set na po siya So, ulit. Click po itong pag na-set na po siya, ulit, hinighlight ko po. Tapos, nag-create po ako ng new style. Tapos, yan na po, ito na po yung title page po natin. So, from here, i-click ko po itong parang lightning na icon. Tapos, i-click ko po title page. Yan. So, dito po yun dapat lalabas. So, since wala pa po tayong page number, yung page number, dito po yun mag-a-appear sa baba. Yan, wait lang po Sumobra ba? Wala naman. Okay. Wait lang. Ano po natin. Oopsie. Oh, yan. Para ma-close natin po. Dito po yan, lalabas yung atin pong page number. Dito po. And then, may pangalan po kung ano po. Grade 7. Again, Science. Grade 7. Yun pong ilalagay po natin dyan. And then, page dito. Number po. Makikita po sa gitna. So, ito po yun. Magsi-start po sa ganitong page, yung page 1 natin. Later po, isi-set po muna natin yan. Importante, malagay muna po natin lahat ng mga idudugtong natin. Sige. Mag-set lang po muna ako ng isa. Ulit, buksan po yung lesson. Then, i-collapse po siya. Punta po tayo ng pages. Start po sa number 1 up to, i-hold po yung shift. I-click po yung unang page, hold yung shift, tapos click yung last page, and then drag. After po nyan, click po natin ito, yung scroll down, yung drop down menu, and then piliin, wag po ito kalimutan, piliin palagi yung pinaka last page. So, i-click natin po yung last page, and then okay. Yan, and then close.
So, ito po yung atin, routine. Tandaan po palagi nang hindi po tayo magkakamali. Okay. Next, after po na malagay yung second page, wag din kalimutan, ilagyan po siya ng indicator. So, double click, i-highlight, paragraph style, pindutin po itong quick apply, and then piliin yung title page. If ever magbago po siya, makikita nyo po yan minsan. Pag mahaba po yung title or maiksi yung title, i-adjust yun na po siya kung may changes na nangyari po. Yan. Importante, naka-off po yung hyphenation. Yan. Kung wala naman po nakita kayong pagbabago or something, hayaan nyo na lang. Pero pag nagbago, later baka may makita na nag-trigger ng changes sa kanya po mga title. So, for now, sige, tuloy-tuloy po natin. So, nandito na po ako, lesson 3. Kung gusto niyo po ma-skip yung video, pwede rin po, or kung panoorin niyo na lang. Pwede, mas mabuti. Okay, page. Okay. Siguro alam niyo na po yung po natin dito, process, drag, piliin po yung last page, okay, close, hanapin po yung dinugtong na page, lesson 3, wait lang, sana yung lesson 3 natin, lesson 3, ito po, ay, bakit walang lesson 3, ito, lesson 3, okay, pag na-highlight, paragraph style, and then title page. Okay, next. 4. Scroll down. Page. Okay, piliin yung last page. Huwag po maduling ha sa mga po niya. Baka malito po kayo. Ang layo naman ng dugtong. Paano kaya ito paiksiin? Hindi, nagano kasi. Wait lang ha. Bakit na po? Okay. So, ito po ata yung problem. Baka nandito siya. Dito ba yun? Taas ata to. Delete po natin to. Lang po sabay troubleshoot na rin din ng atin pong makikita dito. Ayaw niya. Yun. Hindi ko alam kung bakit sobrang layo nung napuntahan ng page natin. Baka siguro sa mga guides din. So, pag may ganun pong problem at hindi naman naka-apekto major, na lang. Ano to? Oops. Ulit. Baka importante ito. Okay. Baka siguro picture siya. Yun. Picture yun siguro na sobra. Okay. So, ito na po yung number 4. Measurement. So, lagyan natin po yan ng indicator. Importante po yung indicator po. Dito po, kung anong matatapatan niya pong page, doon po yun lalabas sa table of contents. Okay, next po. 5. Okay. Piliin ang last page. Okay. So, close. Scroll ka po dito. Control A. Lagyan po ng indicator. Okay, next. 5, 6. Okay. Last number. Okay. So, scroll ito po siya. Solubility. And then, title page. Okay, next po.
7. So, page number 7. Yan. Piliin po yung last page. Idudugtong natin siya sa pinakadulo eh. Spread cannot be more than 10 pages. Okay, wait lang. May problem. Ulit, may problem siya. So, pag may ganun po, Control Z natin. Wait lang. 6 na ba yung kanina yung nadugtong natin? Ay, 7. Oh, wait lang. Ano natin? Na-compromise natin po yung 6. So, balik muna tayo sa 6. Sorry. Okay. Ulit. Lagay muna natin po si 6. Mag-iingat lang. Okay, ito po si 6. Hanapin si 6. Solubility. Ulit, lalagyan po siya ng pananda. Title page natin kasi yan. Okay, next. 7. May mga problemang ano kasi nahaharap minsan. Okay, next. Last page, 62. Spread cannot be more than 10 pages. Okay, titingnan natin kung ano yung naging problema po nito. Yes na lang. Hindi, pumasok naman. Pumasok naman siya. Ay, hindi. May problem na. Kasi 6 to eh. So, ano kayo yun? Tingnan natin po. Ulitin natin yung 7. Spread cannot be more than, baka nag-ano siya lahat sa isang spread. Oh, wait lang po may errors tayo na ano dito. Enable pre-flight for all documents. Sige. Pre-flight. Okay, sige po. Try na natin. Kung wala, pwede natin siguro paunti-unti. Delete pages after inserting. No. Kailangan natin siya kasi maano eh. Spread cannot be more than 10 pages. Why? O, try natin muna ha. Siguro itong isang solution din. So, start tayo muna from 1 to 6. Nakapapay. Yun. Okay. Nag-gets ko na yung problem. So, baka may ganito kayong problemang makaharap. So, ang gagawin nyo na lang, i-drag siya. Okay. Gets ko na. Control Z muna natin ha. Nakita nyo po dito, nagdugtong-dugtong po sila. So, dito po balik tayo sa simula. Page 1, page 2. Baka may makita kayong ganitong problem, i-ano nyo na lang po. Yun, dumugtong. Di ba dumugtong doon sa taas? Nadugtong yung kaniyang page na isa. Spread tawag doon eh. Ida-drag mo lang po siguro. Yan. Kaya pala, yun. So, naayos na po natin. So, ito yung page 7 niya, oh. Ay, yung kanyang lesson 7. So, i-highlight natin yan. At tandaan nyo, meron pa tayong hindi na-insert na page niya. So, balikan po natin yun. Wait lang. Yun. So, dito po sa page, yung na-insert lang po natin is 1, 2, 6, I think. Ito po ba? Hindi. Saan yung last page niya nalagay?
1, 2, 3. Oops. Wait lang. May problem. Okay. Ito kasi yung last eh. So, dapat dudugtong ito. Wait lang. Dapat sure kayo kung ano kasi ito first ko to na problem. So, tinotroubleshoot na rin din natin. So, dalawa muna ang i-insert natin para maayos po natin. Ano? So, 62. So, yun po. Nag-insert po siya in between sa ano, wait lang. Dapat wag ka dyan. Dito ka sa baba. Sa 62 siya nag-insert. So, dapat sa 65. So, ulit. O, dalawa muna. Page. Sa 62 yung last page na nababasa niya. Yung manual na natin, 65. Yun. Ito po. Napunta siya sa baba. Yan. Oh, so maganda pala minsan. Minamanual siya. Yun. Okay, siguro kaya ko to lakihan pa ng kaunti, ano? Or else, click ko po ito para malagay po, sayang po yung important compounds at home. Yan. Okay, sige. So, meron na. So, isa na lang. May problem. Yung unti-unti lang natin malalagay. Try natin buo. Ang last page number ay 67. So, ima-manual lang natin 67. Cancel muna natin. Check muna natin. Okay naman. Nalagay naman siya. Okay. Yes. Yun. So, may page 7 na tayo. Para sure, talagang yan na natin yan. Next po ay 8 na. Pasensya. Para siguro pag may nakita kayong ganong problem, matutroubleshoot nyo na rin. Buti sa akin na lang po na na nangyari para ma-aware kayo may mga ganong complications sa InDesign. Well, ano po yan kasi, it's a matter po ng familiarization ka lang. Familiar mo lang yung yung last number natin ay 75. Balik po tayo dito. Maganda ngayon pag na-meet nyo yung mga ganong problema. Alam nyo kung paano siya solusyonan. Okay, last number 75. So, yun po. Minamanual ko na lang po yung paglagay ng number. Okay. Yan po, title page. Yan, nakita nyo po. Nagbago. Yan. So, gagawin nyo lang po. Ayan, nagkaroon siya ng hyphen. So, ano pong hyphenate. Yan. So, kung okay na yan sa inyo, hindi lumalagpas po sa kanya pong border or shape, huwag nyo na lang po galawin. Okay. So, ang atin pong page, hanggang 85. So, yan po siya. Naging 85 na po pages. So, syempre, maglalagay tayo ng divider. So, maglalagay tayo po ng another page. So, click po yung ang last and then add new page. Dito po natin ilalagay ulit yung ating title or unit na unit cover po. Dapat may nakalagay dito. Unit 2. Yan. Sabi ko nga for now, yan lang muna. Okay, may unit 2 na tayong idudugtong. So, punta tayo ulit dito. So, sa quarter 2 na po tayo. Lesson 1. Ganon din po yung gagawin natin. So, last number is 86. So, 86. Okay, ganon din. Oops. Title page.
Okay, next. Quarter lesson 2. Okay, lesson 2. Siguro wag na natin tapusin yung buong quarter, ano? Kasi lalong tatagal. For demonstration lang naman po ito. Siguro mga hanggang 5 lang malalagay muna natin. Okay, para dumiretso tayo sa paglagay ng pagination. So, last number is 96. So, balik tayo dito. 96 yung last number. Tingnan nyo kasi, hindi na kasya. Ang layo-layo na ng ano. So, ma-manual na natin. 96. Okay. So, lalagyan natin ito ng ano. Lesson 1. Lesson 2. Oops. Ano nangyari? Okay. Lesson 2. Tingnan mo natin yung last number. Last number is 106. Lesson 3. Ay, 106. Yun. Okay, next. Oy, bakit hanggang dyan lang? Ayun. Pag ganito po, minsan may mga ito, kita. May naliligaw na ano? Ano ba to? Dami. Naliligaw yan ng mga pictures. Naabot siya hanggang baba. Minsan kasi pag malikot yung kamay, ganun talaga. Okay, 3 na po ito, ano. Wait lang po, check ko double check natin. Alam ko 3 ito. Okay. So, last number is 116. So, ito pong 4 natin. 116 yung last number. Check ulit. 116. Last number. Balik dito. 116. So, close natin. Yan po. Oh, may naligaw na naman. Ito yan, Ito kaya to. Yan. At least nakita na yun yung mga troubleshooting niya. Ito naman, may ano dito sa baba. Nadudog tong tatamaan. Okay, 4. Okay, last na lang muna yung ilalagay natin po na ano, na lesson. Kasi sobrang dami po nito. Hanggang lesson 5 muna tayo, ha. Yung mga illustrations kasi dito, dinodrawing po talaga. Or, hindi siya, although kukopyahin mo po siya, pero kailangan may gagawin kang pong ano, yung mga modification. Okay. So, yan. Ang hirap kaya mag-conceptualize. So, oops, ano yun? Last number, check muna natin last number. Last number is 126. Back tayo dito. 126. Okay, sige. Okay, title page yun. Ito muna, ha. Kasi medyo mahirap pag marami na, may another 3 pa. Another 3 na ano,
na lesson. Okay, sige. Ito may ano dito sa baba. Tanggalin natin yan. Okay, check muna natin. Wala pong problem. Okay. So, assume natin na, example, meron pa dito yung last page which is, ay sorry. Ito po, meron pa iyang mga glossary or something lalagay nyo po. Ano pa po, yung mga footnotes ay yung mga ano po na footnotes, yung mga panghuli po ninyo na ilalagay diyan. So kung ilang pages po yung ano din ilalagay, isama nyo na rin pati yung back cover. Yan, kung may back cover. Okay, after that, set na tayo po ng ating page number. So ito po yung page number po natin na paglalagay. Tatandaan nyo po ito. So, 'di ba lahat dito 'yung ito 'yung lalagyan ng mga page numbers, ito 'yung mga titles. 'Yon, ito po. Punta na tayo po sa paggawa ng table of contents. So, suggest ko po, pag ginawa niyo na po 'yung table of contents, dapat lahat po tapos na, as in nalatag na po siya lahat. Kasi ang gagawin niyo po dito, magsiset na po tayo ng kanya po mga pagination. For pagination muna unahin natin. Paglalagay ng page, wala pa tayong page eh. So, sa paglalagay po ng page, at ang style niya, kita niyo po dito sa taas, may pangalan po, parent. Yan, parent. So, double click natin yan. Mapupunta po tayo dito. Dito tayo magkikreate ng style natin ng paglagay po ng page number. So, I know yung page number natin, dito po yan. Ilalagay po natin siya nakapatong po dito sa border na to. Yan. So, kikreate po tayo po ng ng font. So, lagay ko po dyan Science. Gusto po natin lagyan po dito Science 7 or yan, Science 7. Okay, or workbook 7. Lagay po natin ganun. Science 7 workbook. Huwag na lang. Science 7. Okay lang ba? Pag ano mo natin yan, itatanong. Siyempre, nakabookman tayo. Siguro ito lang yung naka-italicize siya. Kasing laki ba siya kasi ng liitan na natin siguro mga 10. Okay. Kailangan medyo nakapatong siya. Yun po. And then, yung atin pong page number. Yan. So, para ma-center po natin siya, syempre, spread natin po ng buo. Mahirap magtansyahan. Okay, yun po. Tapos, lagay natin dito page 1. Sample lang yan Or pwede naman 1. Sige. Sabihin natin 1. Ganun po siya. Okay. After that, page 1 ba? 1 na lang. Okay, 1 na lang po. So, after that, wag mo na dito po sa kabila mamaya po yung style dyan sa kabila. Okay, wait lang. Siguro ilalagay ko siya sa back. Arrange natin siya. Back po siya. Para ma-select po natin itong isa. Yun. Kasing pantay na po nila. Okay, next po. Do-double click ko po ito. I-highlight. Punta po ako ng type. Then, insert special character. Markers. Yan. And then, next page number. Tandaan nyo po yun Next page number. So, nagbago po siya ng A. Yun. Ito po yung nangyari. A. So, ano naman mangyayari po sa kabilang page? Sa kabilang page po, kukopyan natin ito. Pinindot ko lang po yung Alt, ang Alt. Yan. So, yung style niya naman sa kabilang page,
So, instead na nandito po siya, lalagay ko po dito sa kabilang wing. And then, yung kanya po sigurong alignment na sa left na po siya. Yun. And then, ayun. So, parang ganito yung labas, no? So, dito po yung pag sa left na page, dito po yung kanyang pangalan. And then, dito po sa kabilang page, ito naman po yung pangalan. So, either kung saan po matatama, mag-automatic naman po yan. Then, highlight po natin ito. Balikan na po natin po yung type. Insert special character, markers, then next page number. So, same pa rin po yan. Okay, ito na po yan. So, meron na po tayong page number. Pero wait, pagbalik po dito kasi, hindi yan mag-affect. Tingnan nyo, ito po yung magiging number 1 natin. Pero wala pa sila lahat, oh. Wala pa rin naglumabas po na page number. So, ito po yon. Dito po sa cover page, dapat walang page number na lalabas. O, diba? Hanggang dito po sa table of contents. Hanggang dito po sa cover, unit cover ng book. So, dito po magsa-start yung 1 natin. So, wait. Kung madadaanan man po ito, sabihin natin yung hati ng unit number. Ito yung unit 2 natin. So, walang page na lalabas dito. So, siset muna natin siya. So, first, dito tayo po kung saang page po magsisimula yung page 1 natin. So, magsa-start po siya sa page 6 sa akin, ha. Ang gagawin nyo po, ito muna. From here, tapos scroll down nyo po hanggang sa dulo. Hanggang dito po yung last page niya. Right-click, i-off nyo po itong naka-check. Allow document page to shuffle and allow selected spreads to shuffle. I-off muna po yan. So, next, balik tayo sa taas. Habang naka-highlight pa po, right-click nyo po itong, hindi na pala, no need na. Right-click nyo po itong yung unang page po kung saan yung mag-a-appear yung page 1 natin. So, dito po siya. So, click nyo po yan. Right-click. Then, number and section options. Yun. So, dapat siya yung page 1. So, click po natin ito. Start page numbering at 1. Pero nasa page 6. And then, click OK. And then, okay. Yun. Wala pa rin. Hindi pa rin siya lumabas kasi hindi pa natin na-apply. So, ito po yun. Etong mga try lang natin, ha. Click natin to. Ngayon, i-apply na po natin yung numbering page. So, from here sa page 1, pababa po doon sa last page. Shift, tapos click, na-highlight na po lahat. And then, from the highlighted, kahit saan man pong pages yan, basta naka-highlight, right-click, apply parent to pages. So, ito po yung ating i-apply dan yung parent. Nakalagay dito, master. Palitan natin ng parent, and then, okay. Apply to all. Keep current page size. Yan. O, kita nyo, meron na siya. Yan. Workbook. Science 7 workbook. Yun po yung pag-pagination niya. Pero pag na-print po niyan kasi medyo makapal din po siya. So, edit natin ng kaunti. Highlight po natin lahat. Put tayo ng properties. Siguro yung opacity niya, gawin na natin mga 50. Makikita pa rin yan eh, yung 50. Malabnaw nga lang. So, balik tayo sa pages. And then, page 1, yun na po siya. Okay. Diba? Or pwedeng ganito. So, ito pusla. Hindi pusla naka-italicize. Pwede naman po natin gawin. Off natin yung italic. So, regular lang po siya. Pagbalik nyo po doon, ganon. Diba? Applied to all na siya. So, kaya lang, ito na ngayon. Dapat wala tong pages eh.
Wala tong page number, pati itong mga table of contents natin. So, madali lang yung solusyonan. Gawin nyo lang po, itong none, i-apply nyo lang po, i-drag and drop, ito none. Ibig sabihin, hindi yun lalabas. Yung none, i-drag and drop nyo lang po sa mga pages na ayaw nyo pong lagyan ng page. So, tingnan nyo po ito, meron po siya. Ang none, i-drag ko lang po at i-drop. Nawala. And then, same lang din. Oops. Wait lang. Dito po. Yan. So, start with page 1. And currently, up to 131. Page 131. Quarter 1 to 2 pa lang yan. So, wag ko po muna lagyan po ng ibang pages kasi may dudugtong pa tayo dyan quarter 3. May dudugtong pa tayo dito pong lessons pa. Yan. Kumbaga kung pag nag-compile lang po tayo. Yun. So, nagets po ba? Okay. After that, syempre i-save muna natin. Ito po yung World Series natin. So, grade 7 po yun. Lagay po natin ang Science 7 compiled. Compiled na po siya. So, save. Yun. So, wala pa yan. Akala tapos hindi pa. Ito pa yung pag-appear ng table of contents. Sabi ko nga po, yung table of contents, gawin nyo na lang po kapag lahat po tapos na. Nalagay na po lahat hanggang quarter 4. As in, lahat-lahat po. So, ang gagawin po dito sa table of contents, lalagay po natin para ma-indicate po dito yung mga lesson numbers. So, layout, table of contents. So, lalabas po ito. Next, hayaan po natin ito na naka-blank. Blank lang po siya. Next, anong ilalagay natin po na indicator? Di ba naglagay tayo kanina ng mga indicators? Title page po yon. So, lahat ng title page, lahat ng title pages po, ilalagyan niya ng page number. After that, entries ito na, style page number. Anong kanyang itsura? So, ang itsura niya, nung nag-craft tayo nito, at pinangalanan pong table of contents, yun po yung susundin niyang font. Yun, sana mag-gets niyo po. And then, click OK. And then, yes. So, yun. May lumabas, Yan. So, i-drag natin dyan yung mga table of contents. So, burahin muna natin po itong, ulit. Yung nilagay natin. Ulitin natin, page number. So, yan po. Nakalagay na. So, okay and yes. Bubuin natin siya dito. And then, yun na po. Yan. May mga page number na siya. Okay. Ito. Sinadya ko talaga po ito. Meron. Next po, para malagay po natin na talagang spread the spread po siya, click po natin tong yung table of contents natin, and then properties, then scroll po tayo at pipiliin natin yung align right. Kita nyo, lahat ng pages doon. Then check po natin ito. Wait lang. Bakit ito naging 1? Dalawa yung 1. Ano 'yung problema? So, doon po natin gagawa ng paraan. Alam nyo bakit kasi naglagay tayo ng space. So, dito po yung maayos. So, page 1. So, page 1 natin ito. Yan. Dahil naglagay tayo ng space. So, ano gagawin na? I-back lang muna po natin yan. Yun nag-back. And then, naglagay ako ng space. Pero sir, kasi, nag-spread, siyang, ang pangit tuloy. So, ang gagawin mo lang po, adjust mo na lang yung, ito may hyphen. Adjust na natin yung size. Huwag po ma-stress. Adjust na natin yung size. Ayan. And then, isi-center po natin. Okay. Yun po siya.
Then, back tayo to sa atin pong table of contents. Ano pa po yung may problema? Yung may doble na number. Ito po yung 102. 102. So, scroll po tayo sa 102. Sinadya ko po yan para makita nyo po if ever may ganun kayong problema. So, back ko po ito. Ito kasi yung nabasa niya. Ito yung 1. Ito yung 2. So, nagdalawa yung number, page number. So, back mo lang po yon. Okay. Patayin ko po yung hyphen. O yun. Yan. Ano pa yung may problem? May problem po ang isa pa doon. Ito po yung 112. So, ganun din. Simple din po. Punta kayo po ng 112. So, double click nyo po yan. Ito po siya. Page 112. And then, back. Yan. Space. Para mausog po. Ito lang yung inyo pong adjust. And then, center nyo lang po siya. Yun. So, wait lang. Punta tayo po sa table of contents. Hindi pa yan nagbago. Wala, hindi pa siya nagbago. Ito yung para po ma-update siya. So, double click. Control A. Punta po kayo ng layout. And then, ito po. Update table of contents. Click po and yes. Yan. Tingnan po natin. Punta kayo ng properties and then align right. Yun na po siya. So, check nyo po ulit. Meron bang doble? May doble? Wala na. Kasi, na-address na po natin lahat. So, dito ka na po maglalagay ng iyo pong editing. So, lesson 1. Ay, sorry. Sample ganun po. So, copy ko po yan. Copy, lesson 1. Siyempre, ito po, lesson 2. Ito po yung aking lesson 3. Ito po yung aking lesson 4. Pero dapat, alam niyo po yun na meron kasi iba na makakaligtaan po ito, yung process ng paglagay po ng trigger. Mahalata nyo naman yan, ay wait lang, mukhang kulang Yan. So, lagyan nyo lang ng trigger bawat title pages para malaman nyo kung saan na po siya. So, hanggang dito po yung inabot ng atin pong lesson 8. Kasi 1, 2, 3, 4, 5 lang naman na-insert natin nun eh. So, ang gagawin ko po, ihiwalay ko muna po ito yung yan. Gagawa ako ng copy. Magkikreate ako ng copy niya. So, hold ko lang po yung alt and then drenag ko lang sa baba. And then, anong gagawin ko? And then, didelete ko po muna itong sobra. Yun po siya. So, may unit 1, cell 1. Ano pa lang title nito? Nalimutan ko. Matter siguro. Matter. Okay. Wait, tanungin natin kung yung editor kung ano yung unit title niyan. And then, highlight po ulit. Ibaba natin. Alt and drag. So, ito po yung magiging unit 2 natin. Ano ba yung unit 2 natin? Cell ata yun. Ito po, yun. Cell nga po. Okay, delete po natin yan. So, copy po natin to. And then, paste. So, ito na po lalagyan natin ng unit number, ng lesson number naman. Lesson 1, lesson 2, lesson 3, lesson 4. Okay, lesson 5. Hanggang lesson 5 lang naman tayo eh. Ayun. Lang. The cell. Okay. So, yan po. Wait lang. Meron po akong ibang ititweak. So, since kasi medyo dikit-dikit siya, no? Pwede po natin yan lakihan yung kanyang po mga spacing. Like this. Siguro okay na yung siguro, no? Mga 25 lang.
Kayo bahala. Dito din, siguro 25. Yun. And then, siguro yung, page 3 ko, kabila na. Ay, yung ko. O pwede naman dito, kasya ang unit. Ipakaso kasi may lalagay pa dyan hanggang 8 Kayo bahala po para na maayos po sa mata tingnan. So, yun lamang po. Tingnan natin ha. Yun lamang po. Pero may dudugtong pa. Tingnan natin. Lesson 8. Punta tayo ng page 71. Page 71. Ito po siya. So, i-double click ko po yan. Okay, tama. Laboratory tools and equipment in science. So, page 71. So, yan po siya. Paano gagana? Okay. So, and then, save po natin as PDF. So, Control E para mag-export. Ito pong gagawin natin. So, save po natin ito. May lalabas po yung option. Ito po importante. Ang ginagamit ko po ay Acrobat 5 PDF 1.4. Yung compression po, so hindi ko na po ito tama yung Bubic downsampling 2 from 300 pixels or for images more or above 450. Sinet na po natin dito, tingnan nyo naman po. Dito po sa side. Puro 300 yan, 300 dpi po siya. Yun po yung dyan, yung gagawin nyo. Next po, itong importante, yung output. Tandaan niyo po ito. Convert to destination. Tama po yan. Preserve numbers. Then, work. Ito po. Yung destination po natin, kailangan naka-working CMYK. Yan. Tandaan niyo po ito. CMYK. Kasi ipiprint yan So, ito pong inyo pong pipiliin. Working CMYK US Web Coated. Yan. Swap version 2. Yan. The rest, wala na po kayong gagalawin. So, export po tayo. Yan, ito po, umiikot po yan. So, doon po, yan, pupunta sa atin pong dito. Yan po siya. Antayin na natin matapos. Wala nakikita, ito po siya. So, yan. Yan, table of contents, cell number 1. Kasi wala tayo pong pang number 2 diba? Pero ito po yung table contents page 1. Yan po. Check nyo po yung inyo pong output. Kasi minsan, meron kayo pong mga very small details or small details na maging big problem kapag yung picture nyo po may puti or minsan may mga yellow something kasi yung PNG. Yan. Susunod lang natin i-address yan paano ayusin po yung mga pictures na ito, yan, example yan. Ayusin natin yan kasi stretch po siya. Yan po. Yan, itong ibig sabihin, may mga puti. So, ayusin natin yan. Ito, puti tatakpan yung mga grids. Kailangan maayos. Yun. So, pwede kayo po ulit ayusin nyo yun, export nyo. Pero this time, pag naggawa kayo, doon na sa compiled. Mahirap kasi balikan. Yun, di ba? So, yan po yung aking share for now. Sana po makatulong ng marami. Katulad po nito. Kailangan po, pantay po yan. Okay. So, yan lamang po. See you and goodbye.